Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksang malapit sa puso ko, ang pag-manage ng diabetes. Tututukan natin ang kahalagahan ng maayos na pagsisimula ng araw. Alam nyo, kapag may diabetes ka, ang paraan ng pagsisimula mo sa araw ay may malaking epekto sa iyong blood sugar at pangkalahatang kalusugan. Ibabahagi natin ang 5 importanteng gawain sa umaga na makakatulong sa inyo, aming mga awesome viewers, na kontrolin ang inyong kalusugan. Hindi ito mga luma o gasgas na tips. Ito ay mga practical at siyentipikong paraan para mas maging madali ang pag-manage ng diabetes. Parang normal na bahagi ng buhay. Kaya, humigop ng kape, tsaa o kahit ano paborito niyong inumin at simulan na natin. Pag-usapan natin ang almusal, ang pagkaing magpapasigla sa iyong metabolismo at magbibigay tono sa iyong araw. Ang tamang almusal ay hindi lamang magbibigay ng enerhiya, kundi makakatulong din sa pag-regulate ng blood sugar levels. Alam ko, may ilan sa inyo na laging nag-i-snooze button at nilalaktawan ng almusal. Pero ang pag-skip ng almusal ay maaring magdulot ng negatibong epekto sa inyong kalusugan. Pero maniwala kayo, para sa ating diabetic viewers, ang almusal ay di dapat kaligtaan. Ito ang susi sa pagkakaroon ng masiglang umaga at maayos na blood sugar control. Bakit? Pagkatapos ng mahabang gabi ng pagtulog, kailangan ng katawan mo ng enerhiya para maging stable ang blood sugar. Ang tamang almusal ay makakatulong sa pag-iwas sa mga biglaang pagtaas ng blood sugar levels. Ang paglaktaw ng almusal ay pwedeng magdulot ng mataas na sugar levels mamaya. Kapag hindi ka kumain ng almusal, mas malaki ang tsansa na maghanap ka ng matatamis o hindi masustansyang pagkain sa kalagitnaan ng araw. Pero hindi lang basta pagkain ng dapat healthy at balanced. Ang tamang kombinasyon ng mga pagkain ay mahalaga upang makuha ang tamang nutrisyon. Isipin niyo ang plato niyo na parang timbangan. Dapat may tamang balanse ng protina, carbohydrates, at fats. Kailangan niyo ng protina, tulad ng itlog o Greek yogurt, para mabusog kayo. Ang protina ay makakatulong sa pagpapanatili ng inyong enerhiya sa buong umaga. Sunod, kailangan natin ng complex carbohydrates. Ang mga ito ay nagbibigay ng steady na enerhiya at hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Oatmeal o high fiber at low sugar cereal. Ang mga ito ay mabagal tunawin kaya hindi biglang tataas ang blood sugar. Dahan-dahan ang pagtunaw nito kaya di biglang tataas ang blood sugar. Ang mga complex carbohydrates ay nagbibigay ng steady na enerhiya sa buong umaga. At huwag kalimutan ang healthy fats. Ang mga healthy fats ay mahalaga sa ating katawan at nagbibigay ng satiety. Kaunting mani o avocado, mga kaibigan natin ito. Ang mga ito ay nagbibigay ng healthy fats na makakatulong sa pagpapanatili ng tamang blood sugar levels. Nakakabusog din sila para di kayo maghanap ng matatamis sa kalagitnaan ng umaga. Ang tamang kombinasyon ng protina, carbohydrates at fats ay makakatulong sa pagpapanatili ng inyong enerhiya at blood sugar levels. Tandaan, mahalaga ang tamang dami ng pagkain. Ang tamang portion control ay mahalaga upang maiwasan ang sobrang pagkain. Kahit healthy foods, pwede magpataas ng blood sugar kung sumobra. Kaya mahalaga na bantayan ang dami ng kinakain. Kaya, bantayan ang serving sizes. Ang tamang portion control ay makakatulong sa pagpapanatili ng tamang blood sugar levels at overall health. Tapos na ang almusal, oras na para gumalaw. Ang umaga ay isang magandang pagkakataon para simulan ang araw ng tama. Pagkatapos ng masarap na almusal, bakit hindi natin subukan ang kaunting ehersisyo? Hindi lang ito magpapalakas ng ating katawan, kundi makatulong din ito sa ating kalusugan, lalo na sa mga may diabetes. Hindi niyo kailangan maging marathon runner agad-agad, pero ang kaunting ehersisyo tuwing umaga ay malaking tulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang simpleng paglalakad o pag-stretching ay sapat na upang mapanatili ang ating katawan sa tamang kondisyon. Ang mahalaga ay magsimula tayo sa maliit at unti-unting dagdagan ng ating aktibidad. Parang susi ang ehersisyo na nagbubukas sa ating cells para makapasok ang glucose at maging enerhiya. Kapag tayo ay nag-ehersisyo, mas nagiging epektibo ang ating katawan sa paggamit ng insulin na siyang mahalaga sa mga may diabetes. Ang regular na ehersisyo ay hindi lamang nagpapababa ng blood sugar, kundi nagpapalakas din ng ating puso at baga. Ibig sabihin, ang ehersisyo umaga ay makakatulong sa katawan nyo na mas magamit ang insulin sa buong araw. Kaya't kahit simpleng pag-stretching o pag-yoga sa umaga ay may malaking benepisyo. Huwag kalimutang i-check ang inyong blood sugar bago at pagkatapos ng ehersisyo
upang masubaybayan ang inyong kalagayan. At ang maganda, hindi nyo kailangan ng mamahaling gym membership o mahabang oras. Maglakad-lakad sa paligid, mag-yoga sa sala, o kahit mag-exercise sa inyong living room. Ang mahalaga ay maging aktibo at mag-enjoy sa ginagawa. Ang simpleng paggalaw ay may malaking epekto sa ating kalusugan. O kahit sumayaw-sayaw habang nakapajama, lahat yan ay may pakinabang. Ang pagsasayaw ay isang masayang paraan upang mag-ehersisyo. Hindi niyo kailangan ng espesyal na kagamitan o lugar. Basta't may musika at kaunting espasyo, pwede na kayong mag-enjoy at magpapawis. Ang importante, humanap kayo ng gusto nyo at gawin itong habit. Magpatugtog ng musika, makinig ng podcast, o kahit manood ng paborito nyong palabas habang nag-ehersisyo. Ang pagkakaroon ng kasiyahan sa inyong routine ay magpapadali sa inyong pag-stick dito. O tawagan ng isang kaibigan habang naglalakad. Ang pagkakaroon ng kasama sa pag-ehersisyo ay magbibigay ng dagdag na motibasyon at kasiyahan. Pwede rin kayong mag-set ng goals at mag-challenge sa isa't isa upang mas maging exciting ang inyong routine. Gawin itong masaya para mas lalo niyong gustuhin. Ang ehersisyo ay hindi dapat maging pabigat, kundi isang bagay na inaabangan niyo araw-araw. Kapag masaya kayo sa ginagawa niyo, mas magiging madali ang pag-maintain ng healthy lifestyle. Paalala lang kung bago kayo sa pag-ehersisyo o may iba pang sakit, magandang kumonsulta muna sa doktor bago magsimula ng kahit anong bagong routine. Ang inyong doktor ay makatulong sa pagbuo ng isang ligtas at epektibong plano na angkop sa inyong kalagayan. Tutulungan nila kayong gumawa ng planong ligtas at epektibo para sa inyo. Safety first. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya't siguraduhing tama at ligtas ang inyong mga hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay. May laman na ang tiyan natin at nakapag-ehersisyo na tayo, oras na para uminom ng tubig. Ang tubig ay hindi lamang mahalaga para sa ating kalusugan, kundi ito rin ay isang pangunahing pangangailangan ng ating katawan. Sa bawat galaw at aktibidad na ginagawa natin, ang tubig ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ang tubig ay mahalaga sa buhay at malaki ang papel nito sa pag-manage ng diabetes. Ang tamang hydration ay nakakatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels na mahalaga para sa mga taong may diabetes. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong din sa pag-iwas sa mga komplikasyon na dulot ng dehydration. Kapag dehydrated kayo, pabago-bago ang blood sugar levels. Ang dehydration ay maaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar levels na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon sa kalusugan. Kaya't mahalaga na panatilihing hydrated ang katawan upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Tinutulungan ng tubig ang kidneys na ilabas ang sobrang glucose sa ihi. Ang ating kidneys ay may mahalagang papel sa pag-filter ng ating dugo at pag-alis ng mga toxins sa ating katawan. Sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na tubig, natutulungan natin ng ating kidneys na magampanan ang kanilang tungkulin na maayos. Kapag kulang ang tubig, di magagawa ng kidneys ang trabaho nila, kaya tumataas ang blood sugar. Ang kakulangan sa tubig ay maaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar levels na maaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Kaya't mahalaga na uminom ng sapat na tubig araw-araw. Gaano karaming tubig ang dapat inumin? Ang tamang dami ng tubig na dapat inumin ay depende sa iba't ibang factors tulad ng edad, timbang at aktibidad na ginagawa. Mga 8 baso sa isang araw, pero pakinggan ang katawan nyo. Ang 8 baso ng tubig ay isang magandang panuntunan. Ngunit mahalaga rin na pakinggan ang inyong katawan at uminom ng tubig kapag kayo ay nauuhaw. Baka kailangan nyo ng mas marami o mas kaunti, depende sa ginagawa nyo, sa klima at iba pang bagay. Ang dami ng tubig na kailangan ng ating katawan ay maaring magbago depende sa ating mga aktibidad, klima at iba pang factors. Kaya't mahalaga na maging aware sa mga pangangailangan ng ating katawan. Ugaliing uminom ng 1 basong tubig pagkagising. Ang pag-inom ng tubig pagkagising ay isang magandang paraan upang simulan ang araw at mapanatiling hydrated ang katawan. Magdala ng reusable water bottle at uminom palagi. Ang pagkakaroon ng reusable water bottle ay isang magandang paraan upang masigurong palagi kayong may tubig na mainom, lalo na kapag kayo ay nasa labas ng bahay. Pwede rin lagyan ng pipino, lemon o mint ang tubig para mas masarap. Ang pagdagdag ng mga natural na flavor tulad ng pipino, lemon o mint sa inyong tubig ay isang magandang paraan upang mas ganahan kayong uminom ng tubig. Pwede rin ang herbal teas. Ang herbal teas ay isa ring magandang alternatibo sa tubig.
lalo na kung gusto niyong magdagdag ng variety sa inyong hydration routine. Tandaan, ang pag-inom ng sapat na tubig ay simple pero epektibong paraan para maging healthy at kontrolado ang blood sugar. Ang tamang hydration ay isang mahalagang aspeto ng ating kalusugan, kaya't ugaliing uminom ng sapat na tubig araw-araw upang mapanatiling malusog ang ating katawan at maiwasan ang mga komplikasyon sa kalusugan. Pag-usapan natin ang mga numero, ang blood sugar levels. Ang pag-monitor ng blood sugar ay parang superpower. Binibigyan kayo nito ng impormasyon kung paano tumutugon ang katawan niyo sa pagkain, ehersisyo at iba pang bagay. Kapag regular niyong chine-check ang blood sugar, parang kumukuha kayo ng litrato ng glucose levels sa buong araw. Makakatulong ito sa pagdesisyon tungkol sa pagkain, gamot at mga aktibidad. Alam ko, hindi masarap tusukin ang daliri, pero maniwala kayo, malaking tulong ito. Kumonsulta sa doktor kung gaano kadalas dapat i-check ang blood sugar dahil iba-iba ito sa bawat tao. Magsulat sa notebook o gumamit ng app para i-record ang readings. Makakatulong ito sa inyo at sa doktor para makita ang patterns at ma-adjust ang diabetes management plan. Tandaan, knowledge is power. Sa pag-monitor ng blood sugar, kinokontrol niyo ang inyong kalusugan at tinutulungan ang sarili na maging maayos. Marami na tayong napag-usapan, pero ito ang importante sa diabetes management, consistency. At ang isang paraan para maging consistent ay ang meal planning. Hindi ito yung mahigpit at nakakasawang meal plan. Ang meal prepping ay paghahanda para mas madaling pumili ng healthy options sa buong linggo. Maglaan ng oras kada linggo para planuhin ang mga kakainin, para di kayo matukso sa matatamis at processed foods kapag nagutom. Ihanda ang pagkain ng mas maaga kung posible. Hiwain ang mga gulay, lutuin ang kanin at ihanda ang mga snacks. Kapag may healthy options na handa, mas madaling sundin ang plano. Huwag matakot maging creative sa kusina. Subukan ang mga bagong recipe, iba't ibang luto, at maghanap ng healthy meals na gusto niyong kainin. Tandaan, ang meal prepping ay isang uri ng pag-aalaga sa sarili. Pagbibigay prioridad sa kalusugan at pagpili ng makakabuti para sa inyo. Ayan, 5 simple pero epektibong gawain sa umaga na makakatulong sa pag-manage ng diabetes. Tandaan, bawat paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang at ngayon, nakagawa kayo ng malaking hakbang para kontrolin ang inyong kalusugan. Tandaan ang mga tips na ito, maging consistent at huwag matakot humingi ng tulong sa doktor. Salamat sa panonood. Kung nakatulong ang video na ito, i-like, share at subscribe para sa iba pang health tips. Maging malusog at ingat.